Hello guys, good afternoon sa inyong lahat, no? So today is Monday, April 21, 2025. So guys, kasalukuyan nandito ako sa Yokohama, Japan. At bibisita ulit kami ng MB Pisces Leader, kung saan nagdock sila kanina. Then ETD nila tomorrow mga around 4 p.m. So guys, eto nga pala, bibigyan ko ulit kayo ng short vlog about dito sa na-vlog ko nung nakaraang Holy Week regarding dun sa scammers, no? Ngayon, eto guys, inuulit-ulit ko sa inyo at yung post tayo ng short vlog at siguro nabasa ng mga scammer dyan na ayun, at nabigyan na natin ng babala yung mga kaibigan natin na huwag basta-basta papatol sa mga chat ng mga hindi kilala, no? O yung gumagamit ng mga pangalan. So guys, kung mapapansin nyo, no, nung nakaraang araw meron na naman na na-hack yung account nung kasama namin. At the same arrangement yung ginagawa. Ito yung tinatawag na nag-a-attach sila ng bata na kung saan yung bata ay nasa ICU, no? At may mga aparato na nakakabit at pinalalabas na emergency. At ito ay yung tinatawag na kailangan ng sapat na lunas o dagliang lunas, no? Guys, ang ginagawa ng mga scammer, laging bungad nila guys yung tinatawag na hello, kamusta ka? Saan ka ngayon? Kapag kayo ay sumagot at pumatol kayo, kasi nag-hack nga sila o nanggagamit sila ng ibang account at kinakapture nila yung picture, no? Na kung saan, kung mapapansin mo, kala mo legit, no? Kaya guys, kinakailangang mapanuri tayo at sikapin natin na alamin at i-evaluate natin mabuti kung yung kachat ba natin ay mga legit ba to. Kasi ito lang, nung nakaraan, isang kasamahan namin na chief engineer, ginagamit din yung account niya, at after ng series of conversation through chat, ando na naman, lumalabas na naman na, o kamusta ka dyan? Ang sagot naman, ito, saan ka sir? O dito ako ngayon, naka-onboard. Tapos maya maya sasabihin niyan, meron ka ba dyan? Peram naman ako, 50k. Akalain mo, grabe talaga yung mga scammers, no? Ang kakapal ng mga mukha eh. Kaya nga, ito, inuulit ko doon sa mga scammers na patuloy na nanluloko, please lang, no? Tigilan nyo na yan, tigilan nyo na yan. Walang kainat na yan sa inyo. Kala nyo nanloko kayo, kala nyo clear kayo, at nakalamang kayo ng kapwa, pero deep inside, kayo rin magdadala nyan. Itigil nyo yung panluloko na yan kasi maniwala kayo na merong karma. Baka dumating sa punto, wag naman sana, no? Suntok na lang sa buwan o knock on wood na sana hindi tumama doon sa mga pamilya ninyo. Okay? Ang pera na hindi pinaghihirapan at nanggagaling sa mga kawalangyaan o yung tinatawag na galing sa mga panluloko, no? Panlalamang. Ito guys, ito yung pera na madaling mawala, no? Madaling mawala sa mga kamay nila o kamay ninyo, no? Doon sa mga nakikinig na scammers, na itigil nyo yan. Kasi darating ang time na baka naman umabot sa punto na dumating na karmahin tayo, no? Karmahin kayo, no? Itama nila doon sa mga mahal nyo sa buhay. Nakapanloko nga kayo, sabi natin 50k, 100 o 150k, kasi yun yung mga labanan eh. Yung mga scammers, pag nangihingi, pag pumatol na yung mga kaibigan natin, kakilala, mga seaman, akalain nyo pag nanghingi ng pera,
gusto nila impunto, no? So meaning to say, pag nangingi sila, gusto nila ibigay nyo kagad through GCash. Ayaw pa naman nila na i-delay mo. Marami silang dahilan na kesyo kailangan ng pera, makabili ng gamot para doon sa panggamot ng bata na kung saan ipinadala sa inyo, no? Through messenger. Siyempre, yung mga kakilala naman natin na may tinatawag na may mga busilak na damdamin, ayan yung mga tinatawag na binibigyan nila ng importansya, no? Meron silang tinatawag na busilak na damdamin na handang tumulong. Kaso ang problema, yung taong tutulungan nila, ito yung mga tinatawag na huwad, no? Pag sinabing huwad, ito yung mga nagpapanggap na kunwari sila yung kachat ng mga tao na may busilak na damdamin. Kaya nga, guys, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na hindi madaling kitain ang pera. Ito ay pinaghihirapan, no? Pinagpapawisan, at alam natin na bago natin kitain to ay maraming mga sakripisyo na ginagawa natin, no? So, kinakailangang mapanuri tayo, ingat lang, kasi sa ngayon, no? Ngayon ay April. Darating pa yan, pag dumating na yung bear, nako, ang dami niyan. Ang dami mga pasakalye, yung mga scammers na yan. Kaya nga, patuloy ko rin, nagbibigay ako ng advice doon sa mga scammers na patuloy na nanluloko. Itigil nyo yan, itigil nyo yan. Kasi nga, huwag nyo hintahin na dumating sa punto na ibalik sa pamilya nyo yung mga panluloko na ginagawa nyo. So, maniwala kayo sa karma. Baka yung niloko nyo o nakuha nyo o nasamsam yung pera doon sa mga taong na talagang may puso na nagbibigay talaga, huwag nyo isipin na nagtagumpay kayo, no? Huwag nyo isipin yan, guys. Kaya yung mga scammer na yan, huwag nyong hintahin na dumating at tumama dyan sa pamilya nyo. Okay? Baka isipin nyo na nanloko kayo, nanlamang kayo ng kapwa, pero yung balik, no? Yung balik, doble-doble o triplet pa ang nawala sa inyo. Kaya nga, eto may time pa naman, no? Sa mga scammers na kung saan sila ay nakikinig sa ngayon, no? Nakikinig. So meaning to say, nanonood, pinapanood tong short vlog na to, magbago na kayo. Okay? Hindi lahat ng bagay panalo kayo. May mga time na mahuhuli-huli talaga kayo, no? At unti-unting natutuklasan namin kung sino yung mga galamay, kung sino yung mga connection sa pangapanloloko. Kaya may time pa, itigil nyo na yan. At huwag kayong magpanggap na kayo ay may problema o meron kayong hinaharap na problema sa buhay na umiiyak-iyak pa kayo kapag kayo ay tumatawag sa mga crew o sa mga kaibigan namin. Baka dumating yung punto, no, na ayan ay mangyari sa totoong buhay ninyo, na yung iniiyakan nyo ay ayun na pala, ay totoo na. Kaya huwag nyong isipin na nakapanloko kayo ng kapwa, kayo ay nagtagumpay at kayo ay masaya. Hindi yun. Kasi nga, hindi nyo pinaghirapan yung pera. So, ginamit nyo to, yung pera, o ginamit nyo sa panluloko, kaya kayo nakakuha ng pera. Pero hindi nangangahulugan, yayaman kayo, wala ron. Mas lalo kayong nilulubog, no? Patuloy kayong nilulubog. Tandaan nyo yan, doon sa mga panluloko na ginagawa ninyo. Okay? Kaya doon sa mga scammers, no? Sana hindi pauli ang lahat para kayo ay magbago. Bigyan nyo ng importansya yung sarili nyo. Huwag nyong iluklok ang sarili nyo doon sa mga bagay na hindi naman dapat kaaya-aya. Ibig sabihin, hindi
proper o taliwas doon sa gusto ninyong mangyari. Okay? Kaya, doon naman sa mga kaibigan natin, kakilala, na naloko ng scammers, no? Isipin nyo na lang na bahala na ang Panginoon sa kanila, no? Kasi ito yung mga scammers na to, actually, kapag sila ay nakakapanloko, masayang masaya yan. Ang feeling nila na instant money, nagkaroon sila ng pera. Pero kapag yung gaba ay dumating sa kanila, one click lang yan, baka luluhod yan, no? From dun sa labas ng simbahan hanggang altar, luluhod yan at manghihingi yan ng patawad sa taas na sa ginawa nilang panluloko. Okay? Kaya ako'y naniniwala, no? Naniniwala rin ako. Sabi nga nila, hindi lahat ng umiiyak, hindi lahat ng nagmamakaawa ay totoo. Okay? Lagi nyo lang tandaan yan. Kasi may mga iilan na gagawin nilang drama, no? Ibig sabihin ng drama, gagawin nila ng paraan na para makabuluhanan yung ginagawa nilang panluloko. Andyan na yung mga paiyak-iyak pa, andyan na yung talagang kala mo ay yung ipinaglalaban nila talagang mawawala na ng buhay yung tao, na which is yung ginawa naman nila na attachment o dun sa pinadala nila na nag-aagaw buhay, ayun ay hindi naman nila kakilala. Ito'y gumamit lang sila ng picture para nang sa ganun magkaroon ng katotohanan yung ginagawa nilang panloloko. Pero hindi nila alam, no? Hindi nila alam. Dumarating sa punto na dumadagdag lang yung kasalanan nila. Kaya itigil nyo na yan, itigil nyo na yan. Nakikiusap ako, itigil nyo na yan. Magtrabaho kayo, magbanat kayo ng buto. Ngayon kung ano yung mga bagay na dapat nyong gawin, kayo ay hindi pa hulian lahat. Makahanap kayo ng trabaho, yung marangal na trabaho na which is kung saan pwede nyong ibuhay sa pamilya nyo. Okay? At natutuwa ba kayo, mga scammers, na kayo ay pinapakain nyo yung mga mahal nyo sa buhay, mga pamilya nyo, pinag-aaral nyo yung mga anak ninyo, na nanggagaling ito sa mga tinatawag na mga panluloko. Okay? Kaya nga, ang lungkot isipin, no? Ang lungkot isipin na may mga iilan na kapag nahuli, ibig sabihin nahuli sila, nasakote sila, nalaman na sila ay mga manluloko, scammers. Guys, ang dami mga sad story. So mapapansin nyo, pag nahuli na sila, sasabihin nila, nagawa lang nila yung bagay na ganito kasi nga gipit sila dahil kailangan nila ng pera, may sakit yung mga magulang, may sakit yung mga anak. Kumbaga, halo-halo na, no? Sari-saring mga alibay na ibinibigay nila para makuha nila yung simpatiya ng mga otoridad na humuhuli sa kanila. Kaya nga, sabi nga natin guys, dapat alamin natin, no? Alamin natin yung sarili natin na eto ba yung ginagawa natin eto ba ay marangal? Paano kung mahuli ako? Yung reputation ko, no? Hindi lang ako, kundi yung pamilya ko ay madadamay, no? Ganun lang naman kasimple. Kaya nga, yung mga scammers na nahuhuli na yan, todo iyak yan eh. Actually, doon na yung tinatawag na yung arte lalabas na dyan. May paluhod-luhod pa yan. Pasensya na po, ginawa ko lang po ito para lang po matugunan ko yung pangangailangan ng pamilya ko. Pasensya na po, patawarin nyo po ako. Hindi ko na po uulit-ulitin to. Ganon yung mga tao na nagkakaroon ng kasalanan at humingi ng awa, no? Pero ang malaking katanungan doon, paano kung bigyan mo ulit siya ng pagkakataon, no? Kasi lahat naman nagbibigay tayo ng pagkakataon eh. Ang tanong niyan, sa pagkakataon ba na ibibigay mo o sa pagpapatawad mo sa kanila, sa mga ginawa nilang mga hindi ka nais-nais, ay eto ba yung tinatawag na pagbabago?
Ayun yung tanong magbabago ba sila? Kaya minsan iniisip natin guys, masama ang hindi magpatawad. Panginoon nga nagpapatawad, tayo pa kayang tao, di ba? Kaso, merong big question dun guys. Ito yung malaking katanungan. Ngayon, paano daw yung mga tao na niloko nila? Okay? Yung mga scammers ba, nag-isip ba ng awa doon sa mga taong niloko nila? Ayun ang magandang katanungan Guys, never, no? Never nag-isip ang scammers na maawa doon sa mga taong niloko nila. Wala silang awa. So, ibig sabihin, ito yung mga scammers na to, ito na yung tinatawag nilang ginagawa nilang buhay, no? Hanap buhay na, no? Hanap buhay na yan. Kaya nga, minsan, may isip mo na dapat ba silang bigyan ng leksyon o dapat ba silang patawarin? Kasi may mga ilan guys na nagbabago, nagbabago at talagang nangangako na hindi na talaga nila gagawin yan. May mga ilan naman talaga na magaling humingi ng patawad, no? Pero wala sa kalooban nila yun. Wala. Kasi ang iniisip nila, patawarin sila Ngayon, pag pinatawad sila guys, ang setup nun, after how many weeks or months, gagawa na naman ang kalokohan yan. Gagawa yan. Kasi ayan na yung nakaukit na nakaukit na yan sa kanila Kaya siguro, may mga magandang pamamaraan na pwede silang bigyan ng leksyon. Ano ba yung leksyon na yon? Pwede silang gawa ng paraan na, alam mo ba yung makatikim sila ng tinatawag na parusa, na kung saan talagang hindi na nila babalikan yung ganong masamang gawain. Kaya nga, masama man sa ating kalooban na gumawa tayo ng akbang para bigyan sila ng leksyon. Kaso may question kasi na paano naman yung mga taong naargabyado nila, paano naman yung mga taong niloloko nila, no? Na paulit-ulit, na hindi naman pinapala yung pera na naluloko nila, kumbaga na ibibigay sa kanila. Kaya guys, ito lang masasabi ko ulit sa mga kaibigan natin, naka-onboard, naka-bakasyon, no? O mga kakilala, na sana maging mapanuri, no? Mapanuri tayo. Huwag na huwag tayong tagad na papatol doon sa mga chat ng mga scammer na gamit yung mga tinatawag na account ng iba. Lalo na lagi niyong tandaan, no? Ang scammer ay magsisay, hello, kamusta ka, nasaan ka, anong balita. Kapag kayo ay pumatol dyan, makikita niyo yung trend ng exchange communication. Papasok na dyan na, meron ka bang ano dyan, peram naman, tubuan ko 30%, akalain mo yan. Scammers, bibigyan ka ng 30%. Naku, Diyos ko. Sana mapanuri talaga tayo, maging wise tayo, kasi ayun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit yung sinasabi na hindi pinipulot o yung pera, no? Hindi pinupulot yan, pinaghihirapan yan. Kaya guys, sana itong follow up na short vlog ko about dito sa scammers, maging mapanuri tayong lahat, maging alerto tayo sa mga bagay na ganito, no? So nag-follow up short vlog ako para ipahayag muli, no, kung ano yung tinatawag na ugali ng scammers. Okay? Anyway guys, maraming salamat sa inyo sa pakikinig. At eto guys, ngayon matutulog ako sa barko, no? Matutulog ako. So tomorrow pa yung alis ng barko. So tomorrow morning magkakanda kami ng short meeting with the crew just to evaluate yung current situation ng mga crew on board, especially doon sa female crew natin, no? Kaya guys, at salamat ulit at shout out ako, no? Shout out ako diyan sa ating mga kaibigan na naka-on board, naka-bakasyon sa ngayon, at kay Chief Engineer Bete na patuloy kong
sinasalamin sa buhay, na laging lumalaban ng parehas. At natutuwa ako, talagang mapapansin mo yung tinatawag na asset niya ay galing talaga ito sa paghihirap niya, no? Nagiging parehas siya, no? At eto nga pala si Paring Benjola na katuwang ko, no? Sa mga scammers na yan. Pre, salamat sa pag-upload ng mga short videos ko na sana mapanood ng mga kaibigan natin. At pre, eto, nagpapasalamat din ako sa iyo na kahit na nakabakasyon yung mga tropa natin, hinahanap-hanap ka, kayo nila Lokyas, pati yung mga kaibigan natin, mga kapitanis dyan, na sila Cabrigas, sila Oropiano, Captain Alberto Rolloraso, si Oswald, yung dalawang kapatid, Captain Flores. Ayan yung mga hinahanap ng mga crew kung nasaan na rin naka-onboard. Pre, lagi mo lang tandaan, ako ay saludo sa iyo sa mga pinapakita mong kabutihan. Sana patuloy pa i-spread mo yung ginagawa mong pag-unawa, pagtulong sa mga crew. Na pre, naniniwala ko ang blessing sa iyo ay talagang patuloy na dadaloy sa buhay mo, no? Pati sa pamilya mo. Kaya pre, maraming salamat. Sana etong short vlog na to, sana mapanood mo ulit, ma-post mo to para for awareness ng mga iba, lalo na yung mga kaibigan natin na kawawa naman yung mga niloloko ng mga scammers, no? Kaya anyway, maraming salamat, no? At shout out din dyan sa Dalisay, Team Dalisay, at saka sa Pasay kung saan ako lumaki, at sa Rosewood kung saan ako naninirahan sa ngayon. And eto guys, at medyo sa ngayon, medyo malamig lang yung simoy ng hangin dito guys. Pero hindi naman katulad dati ng last March 8, pumunta kami rito, na medyo malamig talaga. So ngayon, malamig lang yung simoy ng hangin. Then, pag during daytime, medyo tama-tama lang, hindi na gaanong malamig, no? So anyway guys, maraming salamat muli sa inyo. Sana wala kayong sawang manood ng short vlog ko, no? Sa muli, and see you on my next vlog. Bye. Thank you.